Noong unang panahon sa Israel, may isang propetang may pambihirang kakayahan. Nakakatakbo siya ng mas mabilis kaysa sa mga kabayo at hindi niya naranasan ang kamatayan. Ang pangalan niya ay Elias. Ngayon, alamin natin kung paano nangyari ang lahat ng ito, kung paano niya nakuha ang kanyang kapangyarihan at kung paano umikot ang kanyang kwento. Si Elias, isang propeta mula sa Tisbe sa lupain ng Gilead, ay lumapit kay Haring Ahab, dala ang mensahe ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinabi niya, hindi uulan o magkakaroon ng hamog sa mga darating na taon maliban na lamang kung sabihin ko. Pagkatapos niyang ibigay ang mensaheng ito, kinausap siya ng Panginoon at inutusan siyang pumunta sa silangan at magtago sa tabi ng isang batis na tinatawag na Cherit na dumadaloy sa ilog Jordan. Ipinangako ng Diyos na makakainom si Elias mula sa batis at na ang mga uwak ang magdadala ng pagkain sa kanya. Sinunod ni Elias ang tagubilin at nanatili siya malapit sa batis. Uminom siya mula rito at ang mga uwak ay nagdadala sa kanya ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi. Kalaunan, natuyo ang batis dahil hindi na umulan. Pagkatapos, inutusan ulit siya ng Diyos na pumunta sa bayan ng Sarepta, malapit sa Sidon, kung saan may isang balong mag-aalaga sa kanya. Naglakad si Elias papuntang Sarepta at sa labasan ng bayan ay may nakita siyang babaeng nangunguha ng mga tuyong kahoy. Humingi siya ng kaunting tubig at habang kinukuha ito ng babae, humirit siya. Pwede mo rin ba akong bigyan ng kapirasong tinapay? Sumagot ang babae, sa ngalan ng iyong Diyos, wala akong tinapay. Kaunting harina lang ang natitira sa lalagyan at kaunting mantika sa banga. Nangangalap ako ng kahoy para magluto ng huling pagkain namin ng anak ko. Pagkatapos nito, wala na kaming makakain. Sinabi ni Elias, huwag kang matakot, gawin mo ang sinabi mo, pero unahin mong magluto ng maliit na tinapay para sa akin at dalhin mo rito. Pagkatapos, magluto ka para sa iyo at sa anak mo. Nangako ang Diyos ng Israel na hindi mauubos ang iyong harina at mantika hanggat hindi bumabalik ang ulan. Sinunod ng babae ang sinabi ni Elias at tulad ng ipinangako, hindi na ubusan ng pagkain ang kanilang bahay sa loob ng maraming araw. Makalipas ang ilang panahon, nagkasakit ng matindi ang anak ng balo. Lalong lumala ang kalagayan nito hanggang sa siya'y namatay. Sa sobrang lungkot, lumapit ang babae kay Elias at sinabi, "Lingkod ng Diyos, ano ang ginawa mo sa amin? Dumating ka ba para parusahan ako sa aking kasalanan at patayin ang anak ko?" Sinabi ni Elias, "Ibigay mo sa akin ang anak mo." Kinuha niya ang bata mula sa kanyang bisig, inakyat ito sa kanyang silid at inilapag sa higaan. Nanawagan siya sa Diyos, "Panginoon, bakit mo hinayaang mangyari ito sa babaeng tumulong sa akin? Bakit mo hinayaang mamatay ang kanyang anak?" 3 beses niyang idinapa ang sarili sa ibabaw ng bata at nanalangin, "Panginoon kong Diyos, pakiusap, ibalik mo ang buhay ng batang ito." Narinig ng Diyos ang panalangin niya. Bumalik ang hininga ng bata at siya'y muling nabuhay. Ibinaba ni Elias ang bata at ibinigay sa kanyang ina. Sinabi niya, "Tingnan mo, buhay na ang anak mo." Sumagot ang babae, "Ngayon, sigurado na akong isa kang tunay na lingkod ng Diyos at nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan mo." Makaraan ng ilang panahon, sa 3 taon ng tagtuyot, muling nagsalita ang Diyos kay Elias. "Pumunta ka kay Haring Ahab," sabi niya, "magpapadala na ako ng ulan sa lupa." Kaya umalis si Elias. Samantala, sobrang tindi na ng tagutom sa Samaria, tinawag ni Ahab si Obadias, ang tagapangasiwa ng kanyang palasyo. Si Obadias ay tapat na tagasunod ng Diyos. Noong ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Diyos, nagtago siya ng 100 propeta sa 2 kuweba, tig-50 sa bawat isa, at pinakain at pinainom niya ang mga ito. Sinabi ni Ahab kay Obadias, "Maghanap tayo sa buong lupain, sa mga batis at bukal.
Baka makahanap tayo ng damo para hindi mamatay ang ating mga kabayo at asno. Baka may masagip pa tayong mga hayop. Hinati nila ang lupain at naghiwalay ng daan. Habang naglalakad si Obadias, bigla niyang nakita si Elias. Agad siyang yumuko at nagtanong, "Kayo ba talaga ito, Ginoo?" "Oo, ako nga," sagot ni Elias. "Sabihin mo sa hari na narito na ako." Sabi ni Obadias, "Ano ang kasalanan ko at gusto mo akong ipapatay?" "Buhay ang Panginoon mong Diyos, hinanap ka na ni Haring Ahab sa lahat ng lugar. Kapag sinabi ng mga pinuno ng ibang bansa na hindi ka nila nakita, pinapasumpa niya sila na nagsasabi ng totoo. Ngayon gusto mong sabihin ko sa kanya na narito ka? Paano kung kunin ka ng Espiritu ng Diyos bago pa ako bumalik? Kapag dumating si Ahab at hindi ka niya nakita, papatayin niya ako. Buong buhay ko, sumamba ako sa Diyos. Hindi mo ba alam na itinago ko ang 100 propeta ng Diyos sa mga kuweba nung pinapapatay sila ni Jezebel? At ngayon gusto mong humarap ako sa hari? Papatayin niya ako." Sumagot si Elias, "Buhay ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Haharap ako ngayon kay Ahab." Kaya umalis si Obadias at sinabi kay Ahab ang mensahe. Agad na lumabas si Ahab para salubungin si Elias. Pagkakita pa lang ni Ahab kay Elias, agad niyang sinabi, "Ayan ka na, ang taong nagdadala ng kapahamakan sa Israel." Sumagot si Elias, "Hindi ako ang dahilan ng gulo. Ikaw at ang iyong pamilya ang may kasalanan dahil tinalikuran ninyo ang mga utos ng Panginoon at sumamba kayo kay Baal." Nagpatuloy siya, "Ipatawag mo ang buong bayan ng Israel at papuntahin sila sa bundok Carmel. Dalhin mo rin ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah, ang mga sinusuportahan ni Reyna Jezebel." Sumunod si Ahab sa sinabi ni Elias at tinipon ang lahat sa bundok Carmel, kasama na ang lahat ng propeta. Tumayo si Elias sa harap ng karamihan at sinabi, "Hanggang kailan kayo magdadalawang isip? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, sundin ninyo siya. Pero kung si Baal ang totoo, siya ang sundin ninyo." Nanatiling tahimik ang mga tao. Sinabi ni Elias, "Ako na lang ang natitirang propeta ng Panginoon, pero may 450 propeta si Baal. Magdala tayo ng 2 toro. Pumili ang mga propeta ni Baal ng isa, hiwain ito at ilagay sa kahoy. Pero huwag sisindihan. Gagawin ko rin iyon sa 1 toro. Tapos tatawag sila kay Baal at tatawag naman ako sa Panginoon. Ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos." Sumang-ayon ang lahat sa plano. Sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Dahil marami kayo, mauna na kayo. Pumili ng toro, ihanda ito at tumawag sa inyong Diyos, pero huwag ninyo sisindihan ang kahoy." Kinuha nila ang toro, inihanda ito at nagsimulang tumawag kay Baal mula umaga hanggang tanghali. Sumisigaw sila ng, "Baal, sagutin mo kami," habang sumasayaw sa paligid ng altar na ginawa nila. Pero walang sagot. Nang magtanghali na, pinagtawanan sila ni Elias. Sabi niya, "Lakasan pa ninyo, Diyos siya, di ba? Baka nag-iisip lang siya o may ginagawa. Maaaring nasa biyahe siya o natutulog. Baka kailangan pa ninyong gisingin." Kaya lalo pa silang sumigaw bilang bahagi ng kanilang ritual. Sinugatan nila ang sarili gamit ang mga espada at kutsilyo hanggang sa dumugo sila. Nagpatuloy sila sa pagsigaw at pag-indak hanggang hapon, pero wala pa ring sagot, wala man lang ungol o bulong. Pagkatapos, sinabi ni Elias sa mga tao, "Lumapit kayo sa akin." Lumapit sila at sinimulan niyang ayusin muli ang altar ng Panginoon na nawasak na. Kumuha siya ng 12 bato, isa para sa bawat tribo ng Israel, at muling itinayo ang altar. Sa paligid nito, naghukay siya ng kanal na kayang punuin ng maraming litro ng tubig. Inayos niya ang kahoy, hiniwa ang toro at inilagay ang karne sa ibabaw nito.
Sinabi niya, punuin ninyo ang 4 na malalaking lalagyan ng tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ginawa nila ito. Gawin ninyo ulit, utos niya at inulit nila. Isa pa, sabi niya, at muli nilang ibinuhos ang tubig. Umagos ang tubig sa altar at napuno pa ang kanal. Nang oras na para sa handog sa hapon, lumapit si Elias at nanalangin, Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ipakita mo sa araw na ito na ikaw ang tunay na Diyos ng Israel at ako'y lingkod mo. Pakiusap, sumagot ka, Panginoon, upang malaman ng mga taong ito na ikaw lamang ang Diyos at tinatawag mo silang bumalik sa iyo. Biglang bumagsak ang apoy mula sa langit. Tinupok nito ang handog, ang kahoy, ang mga bato, pati ang tubig, at pati na rin ang lupa. Nang makita ito ng mga tao, nagpatira pa sila at sumigaw, ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya lamang ang Diyos. Inutusan ni Elias, hulihin ang mga propeta ni Baal, huwag ninyong patakasin kahit isa. Hinuli sila ng mga tao at dinala ni Elias sa ilog Kishon at pinatay sila roon. Pagkatapos, sinabi niya kay Haring Ahab, kumain ka na dahil naririnig ko na ang ugong ng malakas na ulan. Habang si Ahab ay kumakain, umakyat si Elias sa bundok Carmel. Lumuhod siya sa lupa at itinago ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Sinabi niya sa kanyang katulong, tumingin ka sa dagat. Umalis ang katulong tumingin at bumalik na nagsasabing, wala po akong nakita. Paulit-ulit na inutusan ni Elias ang kanyang katulong, tumingin ka ulit. Sa 7 pagkakataon, bumalik ang katulong at nagsabi, may nakita akong maliit na ulap na paakyat mula sa dagat, kasinlaki ng kamay ng tao. Sinabi ni Elias, sabihin mo kay Ahab na magmadali. Sumakay na siya sa karwahe at umalis bago pa siya abutan ng ulan. Di nagtagal, ang langit ay nagdilim sa makakapal na ulap. Lumakas ang hangin at bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa kanyang karwahe papuntang Jezreel. Pagkatapos binigyan ng Panginoon si Elias ng natatanging lakas. Itinali niya ang kanyang kasuotan at tumakbo ng mas mabilis pa kay Ahab hanggang makarating siya sa Jezreel. Bumaba ang apoy mula sa langit, nagpatira pa ang mga tao sa takot at pagsamba, sumisigaw, ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya lamang ang Diyos. Sumigaw sila, hulihin ang mga propeta ni Baal at wala ni isa mang nakatakas. Matapos ang mahabang panahon ng tagtuyot, bumalik na ang ulan. Ngunit habang bumabayo ang bagyo, sa labas, nilampasan ni Elias ang karwahe ni Ahab at nauna sa Jezreel. Subalit sa loob ng palasyo, isang ibang uri ng bagyo ang nabubuo. Dumating si Ahab, nanginginig pa rin sa mga nangyari sa bundok. Napansin ng mga gwardya at mga lingkod ang kanyang anyo. Tila hindi na siya ang dating matapang na hari. Ikinuwento niya kay Reyna Jezebel ang lahat kung paano tinawag ni Elias ang apoy mula sa langit at kung paano pinatay ang lahat ng propeta ni Baal. Mahigpit na humawak si Jezebel sa kanyang trono, ang mga matay naglalagablab sa galit. Napahiya ang kanyang mga Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay tila nawala ng saysay. Tumayo siya, malamig at matalim ang tinig. Tinawag niya ang isang sugo at nagpadala ng bantang mensahe kay Elias. Parusahanawa ako ng mga Diyos kung bukas ng ganitong oras ay hindi ka papatay gaya ng mga propetang iyon. Isang Hari 19:2. Mabilis na kumalat ang balita. Si Elias, ang parehong taong nakakita ng apoy ng Diyos mula sa langit at nakapagbalik ng pananampalataya sa isang buong bansa, ay naging isang takas. Ang pagbabanta ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang tambol, malakas at walang tigil. Kahit nasaksihan na niya ang kapangyarihan ng Diyos, nilamon pa rin siya ng takot na tumagos hanggang puso. Nang marinig niya ang sinabi ni Jezebel, tumakbo siya para iligtas ang sarili. Isang Hari 19:3. Habang siya'y tumatakas patimog, nilaplap ng hangin ang kanyang mukha at pumasok ang buhangin sa kanyang mga mata.
Lumagpas siya sa hangganan ng Israel papunta sa Huda sa lugar na tinatawag na Beersheba. Bagamat malayo na siya sa panganib, mabigat pa rin sa kanyang dibdib ang takot at kalungkutan. Iniwan niya ang kanyang katulong, isang malinaw na tanda ng kanyang pag-iisa, at nagpatuloy pa sa ilang. Habang siya'y naglalakad sa gitna ng kawalan, lalong bumigat ang bawat hakbang. Sa wakas, nakarating siya sa isang baluktot na punong kahoy. Kaunti lang ang lilim na ibinibigay nito. Pagod na pagod siya at bumagsak sa ilalim nito, wasak na wasak sa loob. Sa mahina niyang tinig, nanalangin siya, isang panalangin puno ng sakit. Sobra na, Panginoon, kunin mo na lang ang buhay ko. Hindi ako mas mabuti kaysa sa mga nauna sa akin. Isang hari, 14, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Ibinuhos na niya ang lahat sa paglilingkod, pero tila wala pa ring saysay. Nanatiling naguguluhan ang bayan. Tahimik ang paligid, walang tugon mula sa langit. Tanging ang hangin at kaluskos ng tuyong dahon ang maririnig. Nanghina ang kanyang katawan at unti-unti siyang inakay ng antok. Kahit ang pinakamatatag ay napapagod, pero kailanmay hindi tinatalikuran ng Diyos ang kanyang tinawag. Habang natutulog si Elias, dumating ang isang sugo mula sa Diyos at marahang hinaplos siya, sabing, "Bumangon ka at kumain." Dahan-dahang iminulat ni Elias ang mga mata. Nakita niya ang isang liwanag na nilalang, hindi galing sa mundong ito. Malumanay, ngunit malinaw ang tinig ng anghel. Isang hari, 15. Pilit bumangon si Elias. Sa harap niya ay may tinapay na bagong lutong galing sa mainit na bato at isang banga ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, inabot niya ito. Ang init ng tinapay ay pumawi sa panginginig ng kanyang mga kamay. Kumain siya at uminom. Unti-unting bumalik ang lakas ng kanyang katawan, pero pagod pa rin ang kanyang puso. Naghahanap pa rin ng kapayapaan. Muling bumalik ang antok, ngunit sa ikalawang beses, hinipo ulit siya ng anghel. Ngayon mas masidhi ang tinig, pero nananatiling maamo. Bumangon ka at kumain. Mahaba pa ang paglalakbay mo. Isang araw, 17, nakinig si Elias. Habang kumakain, naramdaman niyang bumabalik ang lakas, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Hindi pa tapos ang kanyang tungkulin, hindi pa tapos ang layunin ni Elias. Pinalakas ng pagkaing iyon, tumayo siya, kaya bumangon siya, kumain at uminom. Dahil sa lakas mula sa pagkaing yon, naglakbay siya ng 40 araw at gabi hanggang marating niya ang Horeb, ang bundok ng Diyos. Isang hari, 19. Ang disyerto ay tila walang katapusan sa harap niya, pero sa unahan, naroon ang lugar kung saan muli siyang kakausapin ng Diyos. Mahaba at mahirap ang daan patungong bundok Horeb. Sa loob ng 40 araw at gabi, naglakad si Elias sa tuyot at malungkot na lupain, dala ang matinding pagod at pagkalito sa puso. Nang sa wakas ay makarating siya sa banal na bundok, kung saan minsang nakausap ni Moises ang Panginoon, pumasok siya sa isang malamig at walang laman na yungib. Ang mga batong nakapaligid sa kanya ay tila kasing sakit at kasing sama ng kanyang kalooban. Sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang sumira sa katahimikan. Ito ang tinig ng Diyos, banayad ngunit tuwiran. "Bakit ka narito, Elias?" Isang hari, 19. Wasak ang kalooban ni Elias at nagsalita siya mula sa kaibuturan ng kanyang sakit. Nanginginig ang kanyang tinig sa lungkot, galit at pagkalito. "Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Panginoong makapangyarihan, pero nilabag ng iyong bayan ang iyong kasunduan, giniba ang iyong mga altar at pinatay ang iyong mga propeta. Ako na lang ang natitira at gusto rin nila akong patayin." Isang hari, 10. Inalay niya ang lahat sa paglilingkod sa Diyos, pero tumalikod pa rin ang mga tao. Ang apoy sa bundok Carmel ay tila tagumpay,
Pero nilamon iyon ng galit ni Jezebel at naiwan siyang puno ng pagdududa. Kung hindi rin naman magbabago ang puso ng mga tao, para saan pa ang lahat? At muli, nagsalita ang tinig ng Panginoon sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok, sabi ng tinig, dahil daraan ng Panginoon. Isang araw 19 at 11, nakinig si Elias at lumabas. Biglang humampas ang malakas na hangin sa mga bundok, umaalulong sa mga tuktok na may nakakakilabot na lakas. Niluray ng bagyo ang mga bato, pinaguho ito sa mga dalisdis. Pero kahit ganon katindi ang hangin, alam ni Elias na wala roon ang Diyos. Pagkatapos, yumanig ang lupa. Nanginig ang sahig sa ilalim niya, nabiyak ito sa matitinding pagyanig. Pero hindi rin naroon ang Diyos sa lindol. Pagkatapos ng pagyanig, lumaganap ang naglalagablab na apoy. Ang init nito'y sumusunog sa hangin. Ngunit hindi pa rin naramdaman ni Elias ang presensya ng Diyos sa apoy. Ngunit nang humupa ang apoy, dumating ang isang bagay na hindi inaasahan, isang banayad at mahinang bulong. At sa katahimikang iyon, napakagaan at tahimik, nakilala ni Elias ang presensya ng Panginoon. Dumating ang Diyos, hindi sa kaguluhan, kundi sa katahimikan. Labis ang kanyang pagkaantig, kaya tinakpan ni Elias ang kanyang mukha ng balabal at lumapit. Muli, tinanong siya ng Panginoon, "Bakit ka narito, Elias?" Mabigat pa rin ang kalooban ni Elias, kaya't inulit niya ang sagot niya noon. Ngunit hindi siya itinaboy ng Diyos, hindi pinabayaan si Elias at hindi patapos ang kanyang layunin. Sa halip na pagalitan siya sa kanyang panghihina, binigyan siya ng bagong misyon, isang misyong huhubog sa kinabukasan ng Israel. Bumalik ka sa daang pinanggalingan mo, papunta sa disyerto malapit sa Damasco. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Pagkatapos, pahiran mo si Jehu, anak ni Nimsi, bilang hari ng Israel, at piliin mo si Eliseo, anak ni Shaphat mula sa Abel-Mehola, bilang kahalili mo bilang propeta. Ang bawat pangalan ay may layuning itinalaga ng Diyos. Si Hazael ay magiging hari ng Aram o Syria at magdadala ng hatol sa Israel. Si Jehu ay magiging kasangkapan ng Diyos upang linisin ang bayan mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At si Eliseo, siya ang magpapatuloy sa tungkulin ng mga propeta. Pagkatapos, banayad na itinuwid ng Diyos ang akala ni Elias na siya'y nag-iisang tapat na tagasunod. May itinira ako sa Israel na 7,000, mga taong hindi lumuhod kay Baal o humalik sa kanya bilang pagsamba. Isang hari 19 at 18. Hindi pala nag-iisa si Elias. Iningatan ng Diyos ang isang tapat na nalabi, mga taong hindi sumunod sa mga huwad na Diyos ni Jezebel. At sa katotohanan iyon, nanumbalik ang lakas ng loob ni Elias. Malayo pa ang kanyang dapat gawin. Sinunod niya ang utos ng Panginoon, naglakbay sa buong lupain hanggang marating niya ang Abel-Mehola, isang matabang lambak. Doon, nakita niya ang isang binatang nagngangalang Eliseo na nag-aararo sa bukid. Pinapatnubayan nito ang 12 pares ng baka, pinipilit tumuloy sa ilalim ng araw at kasabay nito'y umaangat ang alikabok. Malakas siya, nakatuon ng isip, isang taong masinop sa kanyang gawain. Nilapitan siya ni Elias nang walang sinasabi. Pagkatapos, sa isang makapangyarihang kilos, inalis ni Elias ang kanyang balabal, simbolo ng kanyang pagiging propeta, at isinabit ito sa balikat ni Eliseo. Nanatiling nakatayo si Eliseo, naunawaan niya agad. Ang balabal ay nagsabi ng lahat. Isa itong panawagan, isang banal na paanyaya upang talikuran ang buhay na nakasanayan at pumasok sa isang mas mataas na layunin, ang maging propeta ng Panginoon. Ngunit humiling muna si Eliseo ng isang bagay. Kalma ang sagot ni Elias, "Bumalik ka kung gusto mo. Wala akong pinilit sa iyo." Hindi ito pagtanggi, paalala ito na ang tawag ay dapat tanggapin ng malaya. At hindi nag-atubili si Eliseo.
Bumalik si Eliseo sa kanyang pamilya, hindi upang manatili, kundi upang magpaalam. Pagkatapos, bilang malinaw na tanda ng kanyang pagtatalaga, kinatay niya ang kanyang mga baka at sinunog ang araro na kanyang ginamit. Ginamit niya ang kahoy upang ipagluto ng huling pagkain. Hindi ito basta paalam lang, ito'y ganap na pagputol sa kanyang nakaraang buhay. Wala nang pumipigil sa kanya, tumayo si Eliseo at sumunod kay Elias. Naging alagad siya nito, handang tahakin ang landas ng isang propeta. Malamig ang umaga nang simulan ni Elias ang kanyang huling paglalakbay. Alam niyang malapit na ang wakas ng kanyang panahon sa lupa. Ipinahayag ito ng Panginoon sa kanya. Ngunit wala siyang takot, tanging tahimik na lakas sa puso ng isang lalaking tapat na naglingkod sa Diyos. Kasama niya si Eliseo, matatag at tapat. Nararamdaman ng batang propeta na may mahalagang mangyayari kahit hindi niya ito binabanggit. Sa bawat hintuan, Gilgal, pagkatapos Bethel at pagkatapos Jericho, lagi niyang sinasabi, "Manatili ka rito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ibang lugar." Pero laging tugon ni Eliseo, "Buhay ang Panginoon at buhay ka pa, hindi kita iiwan." Sa bawat lungsod may lumalapit na grupo ng mga propeta kay Eliseo, pabulong na nagtatanong, "Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang iyong guru ngayon?" Matatag ang sagot ni Eliseo, "Oo, alam ko, wag na nating pag-usapan pa." 2 Hari 2:3. Ayaw niyang sirain ng lungkot ang huling mga sandali. Nananatili siyang kasama ni Elias hanggang sa dulo. Sa huli, narating nila ang ilog Jordan. Mabilis ang agos, kumikislap sa ilalim ng araw. Inalis ni Elias ang kanyang balabal, ang parehong isinabit niya noon sa balikat ni Eliseo. Sa buong lakas, hinampas niya ang tubig. Agad na nahati ang ilog at lumitaw ang tuyong daan. Tumawid silang dalawa. Pagkatawid nila sa kabilang pampang, humarap si Elias sa kanyang tapat na kasama. Bagamat may edad na ang tinig, dama ang init ng pagmamahal. "Sabihin mo, ano ang may ipaglilingkod ko sa iyo bago ako kunin?" 2 Hari 2:9. Walang pag-aalinlangan si Eliseo. Ang kanyang kahilingan ay matapang, ngunit puno ng paggalang. "Pakiusap, bigyan mo ako ng dobleng bahagi ng iyong espiritu." Maingat na tiningnan ni Elias si Eliseo at tapat na sumagot, "Mahirap ang hinihingi mo, pero kung makita mo akong kunin mula sa iyo, ibibigay ito sa iyo. Kung hindi, hindi ito mangyayari." Mabilis ang tibok ng puso ni Eliseo. Hindi niya huhayaang mawala si Elias sa paningin niya kahit isang saglit. Biglang nagbago ang paligid. Lumakas ang hangin, umiikot na may kapangyarihan. Sa isang iglap ng liwanag, lumitaw ang isang karwaheng apoy. Sa pagitan nila, pinaghiwalay sila. Sa gitna ng napakalakas na ipo-ipo, inangat si Elias sa langit. Umalingaw-ngaw ang bagyo habang paakyat si Elias. Ang kanyang anyo ay nagniningning sa gitna ng apoy. Dinala siya ng ipo-ipo lampas sa mga ulap, lampas sa mundo, papunta sa presensya ng Diyos. Nanatiling nakatayo si Eliseo, nakatitig at ang kanyang tinig ay nabasag habang sumigaw, "Ama ko! Ama ko! Ang mga karwahe at kabalyero ng Israel!" Sa 2 Hari 2:12, wala na si Elias. Sumunod ang isang malalim at masakit na katahimikan. Pagkatapos, may lumutang sa hangin. Ang balabal ni Elias, ang simbolo ng kanyang tungkulin bilang propeta, ay bumagsak sa paanan ni Eliseo. Hindi lang ito isang piraso ng kasuotan, ito'y isang tanda, isang banal na paglilipat ng tawag at kapangyarihan. Ang espiritu ni Elias ay nasa kay Eliseo na ngayon. Pinulot niya ang balabal at mahigpit itong hinawakan. Wala na ang kanyang guro pero magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Saka pa lamang nagsisimula ang gawain ng propeta ng Panginoon. Ang buhay ni Elias ay paalala na tayo'y tinatawag ng Diyos sa isang buhay ng pananampalataya, pagsunod
at kabanalan. Hindi lang puno ng mga himala at kapangyarihan ng kanyang kwento, ito'y nakaugat sa matibay na pagtitiwala sa gabay ng Diyos kahit hindi malinaw ang daan. Mula sa tapang na harapin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan hanggang sa ipasa ang kanyang misyon sa iba, ipinapakita ng buhay ni Elias ang isang katotohanan. Ang Diyos ay laging kumikilos, laging gumagabay at laging nagpapalapit sa atin. Habang binabalikan natin ang huling sandali ni Elias, nasasaksihan natin ang hindi matitinag na katapatan ng Diyos. Siya'y dinala pataas sa isang ipu-ipo, isang dramatikong tanda ng pabor ng Diyos. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang impluwensya ni Elias ay nagpatuloy sa pamamagitan ni Eliseo, tulad ng layunin ng Diyos na nagpapatuloy sa lahat ng nananatiling tapat. Ito'y panawagan sa bawat isa sa atin, mamuhay na may paninindigan, maghangad ng kabanalan at magtiwala sa perpektong plano ng Diyos. Marahil sa ngayon, ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok na yumanig sa iyong pananampalataya. Baka tulad ni Elias, pakiramdam mo'y mag-isa ka sa iyong paglalakbay. Ngunit alalahanin, naroon ang Diyos sa apoy, sa banayad na tinig at sa bawat hakbang ng landas ni Elias. Nasa iyo rin siya ngayon. Inaanyayahan kanyang talikuran ang kasalanan, sumunod sa kanya sa katotohanan at mamuhay sa kabanalan. Tulad ni Eliseo na tumanggap ng balabal ni Elias, binigyan ka rin ng Diyos ng natatanging layunin at pagtawag. Pipiliin mo bang sumunod sa pananampalataya? Kung hindi mo pa iniaalay ang iyong buhay kay Kristo, ngayon ang tamang sandali. Inaanyayahan ka ng Diyos, gaya mo ngayon, na dalhin sa Kanya ang iyong sakit, takot at mga tanong. Hindi siya naghihintay na maging perpekto ka. Ang hinihintay niya ay ang iyong pagsuko, na talikuran mo ang mga bagay na humihiwalay sa Kanya. Maaring ang mga bagay na iyon ay nagbibigay ng pansamantalang aliw, pero hindi nito kayang punan ang kalaliman ng iyong puso. Si Jesus lamang ang makakagawa noon. Maaring dati mo nang narinig ang paanyayang ito, pero pinigilan mo ang sarili. Baka nagduda ka sa iyong halaga o natakot sa kahulugan ng lubusang pagbibigay ng iyong buhay sa Kanya. Ngunit pakinggan mo ito, ang pag-ibig ng Diyos ay mas dakila kaysa alinmang pagkakamali sa iyong nakaraan. Ang awa niya ay umaabot lampas sa bawat pagkukulang, at ang Kanyang biyaya, sapat na sapat para sa iyo. Ang kaligtasan ay hindi bagay na kinikita sa pagsisikap o tradisyon. Ito'y libreng kaloob na ibinigay sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Tinatanggap mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pagtanggap kay Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kapag sinabi mong oo sa Kanya, binibigyan Kanya ng bagong puso, panibagong pag-iisip at lakas upang mamuhay ng may kabanalan. Huwag mong hintayin ang tamang panahon. Walang panahon na mas mainam kaysa ngayon. Piliin mo si Jesus ngayon. Tanggapin mo ang Kanyang pag-ibig, kapatawaran at layunin para sa iyo. Tinatawag Kanya sa kaligtasan sa kabanalan sa isang buhay na nagbibigay karangalan sa Kanya. Tutugon ka ba? Inaanyayahan kitang manalangin kasama ko. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang mga nangangailangan, ang mga balo, ang mga mahihirap, ang mga ulila, at lahat ng nahihirapan mabuhay ng walang tahanan o tulong. Ikaw ang Diyos ng awa at katarungan. Hinihiling namin na tugunan mo ang kanilang pangangailangan, bigyan mo sila ng kapayapaan, at balutin mo sila ng iyong proteksyon. Maging lakas ka para sa mga balo at pag-asa para sa mga nakakalimutang tao. Maging mapagkalingang ama ka sa mga ulila, akayin mo sila sa katotohanan at ipadala mo ang mga may pusong mahabagin upang tumulong sa kanila. Para sa mga walang tahanan o pagkain, Panginoon, magbukas ka ng bagong daan, gumawa ka ng paraan kahit tila imposibleng makaligtas at pagkalooban mo sila ng tahanan, pagkain at pag-asa para sa bukas.
Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng dumaraan sa mabibigat na pagsubok, karamdaman, kakulangan sa pera, sirang relasyon o labanan sa sarili. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagkakaloob. Mangyaring bigyan mo ng kagalingan ang mga may sakit, tulong sa mga nangangailangan, ginhawa sa mga nasasaktan at kapayapaan sa mga nag-aalala. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, kasama kanila sa bawat hirap at unos. Ipinapahayag namin ang iyong lakas at kabutihan sa bawat isa. Nagtitiwala na sa iyo, walang bagay na imposibleng mangyari. Ipagliwanag mo ang iyong ilaw sa pinakamadilim na bahagi ng buhay at hayaang baguhin ng iyong pag-ibig ang mga puso at kalagayan. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian dahil alam naming lagi kang nakikinig at handang kumilos. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo kami nananalangin. Amen. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay, pakisabay ang panalangin ito. Ama, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Iniaalay ko ang aking puso sa iyo ngayon. Hugasan mo ako at linisin, akayin mo ako at punuin ng iyong banal na espiritu. Mula ngayon, susunod ako sa iyo at mamumuhay para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung sinabi mo ang panalangin ito, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Ang pag-ibig niya sa iyo ay walang hanggan at kailan may hindi kanya itataboy. Inaanyayahan kitang humanap ng simbahan malapit sa iyo na nagtuturo ng kabanalan, sapagkat kung wala nito, walang sino man ang makakakita sa Panginoon. Lagi mong tandaan, si Jesus ay babalik para sa mga namumuhay sa kabanalan at katuwiran. Manatiling matatag sa pananampalataya, mag-ugat sa kanyang salita, at magtiwala na may espesyal siyang plano para sa iyong buhay. Ikaw ngayon ay bago na kay Kristo.